Magandang araw! Welcome sa AP9 Economics. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang patakarang pananalapi. Ang konsepto ng salapi o pera. Ang salapi ay pera na ginagamit bilang pamalit sa produkto o serbisyo. Kung nais mong kumain ng tinapay, halimbawa, mangangailangan ka ng salapi upang mabili ito. Sa gayon, ang pera ay instrumento na tanggap ng nagbibili at mamimili bilang kapalit ng produkto o serbisyo. Maliban sa gamit sa pagbibili, ito rin ay tinuturing bilang isang unit of account. Ang halaga ng tinapay ay naitatakda dahil na rin sa salaping ginagamit bilang panukat sa presyo ng isang produkto. Ang isang piraso halimbawa ng pandesal ay masasabing piso. Dahil sa pagtatakda dito ng nagbibili na tinanggap naman ng mamimili. Kaya sa 10 piso, mayroong 10 piraso ng pandesal na maaaring mabili. At ang panghuli, ang salapi ay mayroong store of value na maaaring gamitin sa ibang panahon. Ang ilang bahagi ng kinita mula sa pagtatrabaho ay maaaring itabi at gamitin sa ibang pagkakataon dahil ang halaga nito ay hindi nagbabago, maliban sa epekto ng inflasyon sa mga presyo ng bilihin. May iba't ibang uri at anyo ang salapi. Ang commodity money. Ito ay ang uri at anyo ng pera kapag gumagamit ng anumang bagay sa palitan tulad ng ginamit ng ating mga ninuno. Ang ginto, pilak at tanso ay halimbawa ng commodity money. May intrinsic value o halaga ng metal o face value, halagang isinulat o itinakda, ang lahat ng salapi. Ang credit money ay anumang gamit na tinatanggap bilang bayad sa inutang na produkto o serbisyo. Ito ay ang mga promissory notes, tseke, papel na may nakasulat na halaga, bangko at para kanino. Cash card, tulad ng tseke, maaari din itong ditanggapin kung walang sapat na pondo, at credit card. Ang fiat money ay salaping papel na may face value. Ito ay itinuturing na legal tender o may halaga dahil sa ginagarantihan ng pamahalaan ang paggamit nito sa lahat ng transaksyon. Money supply ang tawag sa barya at perang papel na nasa sirkulasyon na ginagamit ng tao sa araw-araw. May iba't ibang pamantayan sa paggawa ng salapi. Una, ang commodity standard. Gold standard kapag ang money supply ay may katumbas at tinutubos ng ginto. Halimbawa, ang US ay gumagamit ng pamantayang gold coin at gold bullion standard. Ang gold coin ay inilalabas nila sa sirkulasyon, samantalang ang gold bullion ay reserba ng pamahalaan. Tayo ay nasa ganitong standard sa panahon ng pananakop ng Amerikano. Tinawag din itong gold exchange standard. Ipinagamit din nila sa atin ang dollar exchange standard. Silver standard kapag ang pamantayan ng halaga ng salapi ay pilak. Kasama din ang silver coin standard at silver bullion standard. Kapag ang isang bansa ay gumagamit ng ginto o pilak bilang pamantayan ng pananalapi, sila ay nasa monometallic standard. Kapag dalawang metal, ginto at pilak, sila ay nasa bimetallic standard. Ang England ay dating nasa ganitong standard, pero pinalitan nila dahil sa paliwanag ni Sir Thomas Gresham. Ayon sa Gresham Law, itinatago ng mga tao ang salaping may mataas na halaga ng metal. Nawawala ito at ang natitira ay ang inferior money. Ang non-commodity standard. Paper standard ay ang salaping papel na di kailangang tumbasan ng kahit anong metal. Ito ay ang managed currency standard na sinimulang gamitin dahil mas madaling kontrolin ang dami nito sa sirkulasyon. Nangangailangan ang papel ng garantiya ng pamahalaan. Ang Pilipinas ay nasa ganitong pamantayan mula taong 1949. Ang kasaysayan ng salapi sa Pilipinas. Ano nga muli ang ibig sabihin ng salapi o pera?
Ang salapi ay isang instrumento o gamit sa pagpapalitan ng kalakal at serbisyo. Bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay may barter na. Nakikipagpalitan na tayo ng kalakal sa kapwa Pilipino o maging sa mga karatig bansa. Nagpapalitan sila ng mga produkto. Maaaring ipampalit ang kahit na anong produkto noon tulad ng bigas, ginto, gulay, asin at marami pang iba. Ang unang barya sa Pilipinas ay nadiskubre ni Dr. Gilbert Ferres at tinawag itong Feniform Gold Barter Ring. Ngunit hindi ito gawa sa Pilipinas. Ang unang barya na gawa sa Pilipinas ay ginawa ng unang bangko sa bansa. Ito ay ang El Banco Espanyol Pilipino de Isabel II. Tinawag itong Spanish Barilla. Ang unang salaping papel naman ay tinawag na pesos fuertes. Tinatanggap din kasabay ng mga perang ito ang Mexican Pilar Dollar at Dos Mundos na nagmula sa ibang bansa. Nagkaroon din ng kakaibang hugis na pera noong panahon ng Kastila. Ito ay tinawag na Hilis Kalamay. Naging gamitin ng barya sa ating bansa kaya pinagtibay ng Philippine Coinage Act ang Gold Exchange Standard at muling binuksan noong taong 1920 ang minting plant sa Quezon City. Ito ang gumagawa ng ating barya katulong ang mga dayuhan bago pa ang World War II. Taong 1977 nang ito ay gumawa ng sarili nating barya. Panahon naman ng Hapon nang magpalabas ng maraming pera sa sirkulasyon ang puppet government. Naging dahilan ito ng inflasyon at unti-unting nawala ng halaga ang piso na tinawag noong Mickey Mouse Money. Taong 1949, itinatag ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nagpalabas ng salaping papel na may halaga mula sa piso hanggang 100 piso. Sa panahon ng Bagong Republika ni Pangulong Marcos, ay inalis ang pisong papel at pinalitan ng 2 piso. Sa kasalukuyan, ay may 500 at 1,000 pisong papel na ang Pilipinas sa sirkulasyon. Ang konsepto ng patakarang pananalapi. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang naatasan ng pamahalaan na magtatakda ng mga pamamaraan upang masigurong matatag ang ekonomiya. Higit ang pangkalahatang presyo. Ito ay bilang katiyakan na ang mamamayan ay patuloy na magkakaroon ng kakayahan na makabili at matugunan ang mga pangangailangan gamit ang kanilang kinita mula sa pagtatrabaho. Ito ay isang pagkakataon na maisulong ang kalagayang pang-ekonomiya at makapagbukas ng mas maraming oportunidad sa mamamayan, punsod ng matatag na pamamahala sa pananalapi ng bansa. Ang patakaran sa pananalapi ay isang sistemang pinaiiral ng BSP upang makontrol ang supply ng salapi sa sirkulasyon. Kaugnay nito, ang BSP ay maaaring magpatupad ng expansionary money policy at contractionary money policy. Talakayin natin ang 2 polisiyang ito. Masasabing expansionary money policy kapag ang layunin ng pamahalaan ay mahikayat ang mga negosyante na palakihin pa o magbukas ng bagong negosyo. Ibababa ng pamahalaan ang interes sa pagpapautang, kaya mas maraming namumuhunan ang mahihikayat na humiram ng pera upang idagdag sa kanilang mga negosyo. Makalilikha ito ng maraming trabaho, kaya mas marami ang magkakaroon ng kakayahang bumili ng mga produkto at serbisyo na magpapataas ng kabuoang demand para sa sambahayan at bahay kalakal. Ang kalagayang ito ay isang indikasyon ng masigla ang ekonomiya. Contractionary money policy naman kapag ang demand ay mas mabilis tumaas kaysa sa produksyon. Tataas ang presyo. Kapag tumaas na ang presyo, ang mga empleyado ay hingi ng karagdagang sahod. Magbubunga ito ng pagtaas ng presyo ng mga salik ng produksyon. Kapag ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin at ng mga salik sa produksyon ay nagpatuloy, mas lalong tataas ang presyo at magpapatuloy ang mga pangyayaring unang nabanggit. Upang maiwasan ang kondisyong ito,
Karaniwang nagpapatupad ng ganitong polisiya ang BSP upang mabawasan ang paggasta ng sambahayan at ng mga namumuhunan. Sa pagbabawas ng puhunan, nababawasan din ang produksyon. Kasabay rin nito ang pagbabawas sa sahod ng mga manggagawa, kaya naman ang paggasta o demand ay bumababa. Sa pamamaraang ito, bumababa ang presyo at nagiging dahilan sa pagbagal ng ekonomiya. Ang kalagayang ito ang ninanais ng pamahalaan upang mapababa ang inflasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!